assurance ng ating salvation, meron tayong eternal security bilang mga believers. Then, pangalawa na basics natin is about yung Word of God, the Bible. Then, pangatlo, prayer. Ito naman, worship. Pakiulit nga, worship. At ang title is Intentional Worship based sa nabasang passage kanina, Psalm 100, 1 hanggang 5. Psalm 100 provides a roadmap for intentional worship. Papaano? So base sa Psalm 100, paano tayo mag-worship? Dito sa passage natin, number 1, it emphasizes una, joyful celebration. Pakiulit nga, joyful celebration. Yan po, Psalm 101 up to 2. At katulad ng inawit natin kanina, I sing for joy at the works of your hands. So nandito yung joyful celebration. Pag nagwo-worship tayo, kasama yan. Masaya, masigla sa pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Tingnan natin yung 1 and 2 na verses. Basahin natin ng sabay-sabay. Make a joyful shout to the Lord, all you lands. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Now, meron akong mga binilug-bilugan dyan. Yung tatlong yellow, make, serve, come. Okay? Pinapakita dito yung intention, yung intentional. Okay? Na gagawin. You have to make, you have to serve, you have to come. Binilugan ko rin yung tatlong pula. Okay? Magkakahawig din yung tatlong pula, ano? Joyful shout, with gladness, with singing. Okay? And then, tatlong blue. The Lord, His presence. Okay? So, makita natin dito yung intentional na joyful celebration when we approach the Lord. So, ang focus dito is to the Lord, His presence. Ano ang gagawin natin? We make, we serve, we come. Now, yung word na serve, dyan na nabilugan, sa ibang translation is worship. Worship the Lord. Serve the Lord with gladness. Then dito naman sa make a joyful shout, sa ibang translation, make a joyful noise. Okay. Noise. Make a joyful noise. Yung inawit natin kanina, shout to the Lord. Joyful shout. Joyful noise. Ang dami pong noise sa paligid. May noise ng sasakyan, okay? Sa klase, minsan may mga maingay, di ba? Hindi natin gusto yung maingay na gano'n, ano? Pero the Word of God is encouraging us to make a joyful noise unto the Lord. Ang illustration ganito. Halimbawa, nanonood kayo ng basketball sa ibang bansa, yung soccer. Okay? Pag nananalo yung team, maririnig mo yung mga Ginebra fans. Talagang, wow, sigaw sila ng sigaw, ano? Okay. Pag nananalo naman yung halimbawa, Pure Foods, yes! Okay, di ba? Pag nakashoot, okay, pag nanonood ka ng TV, minsan sa dorm dati ganun eh. May mga, dito kabila, magkakampi. Dito naman, magkakampi. Pagkatapos sigawan, lakasan ng sigaw. They were making joyful shout, joyful noise. Dahil panalo yung kanilang let's say, sinusuportahan. Eh lalo na tayo,
tayo mga Christians, we are making a joyful noise unto the Lord. Can we say amen to that? Kung kinikilala natin ang ating Diyos, then we make a joyful noise. Now, sa next na slide, what is the chief end of man? Man's chief end is to glorify God and enjoy Him forever. Hallelujah. Ito po yung tinuturo natin. Na ang main purpose ng buhay natin is to glorify God and enjoy Him. Itinataas natin ang ating Panginoong Diyos and then enjoying Him. There is this joyful celebration. Ito po yung ginagawa natin every Sunday. Meron tayong tinatawag na corporate worship. We gather. Katulad nito. At umaawit tayo. Making a joyful noise unto the Lord. Meron din yung personal. Okay. Ikaw lang mismo, sa buhay mo, you worship the Lord. You praise the Lord. Ang pangalawa, sa next na slide, sabay-sabay nating basahin, affirming God's covenant. Okay. Balikan ko muna itong first point kanina about serving the Lord with gladness. Ang mga ibang tao, ayaw nilang mag-serve. Okay? Ang tingin nila, gusto nilang sila yung pinagsisilbihan. Lalo na yung mga authoritarian dictators. Hindi rin nila kinikilala yung the Lord, ang Panginoong Diyos. Lalong-lalong wala sa kanila yung serve the Lord with gladness. Okay. So, bakit kaya sinasabi ito, serve the Lord with gladness sa atin? Dahil po, we belong to God's covenant people. Every time na nag-worship tayo na ganito, dapat isipin natin, parehas tayong mga tao, parehas tayong mga Pilipino, pero iba tayo. Pinili tayo ng Panginoong Diyos na kanyang bayan. He set us apart. Different. Kaya kakaiba tayo sa iba. So every time we gather, makita natin na tayo mga Christians, meron tayong pagkakaisa, pagkakaparehas, iba rin tayo sa ibang mga non-believers. Yung values natin, meron tayong sinusunod na Bible, meron tayong Diyos na pinaglilingkuran na sinusunod, yung ibang tao, wala. Wala silang pinaglilingkuran. Okay? We are different. Dito sa passage natin, basahin natin ng sabay-sabay yung next na slide. Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Ito yung invitation to know the Lord. Na ang Diyos na ito, na ang Lord na ito, ang tawag natin sa awit kanina, si Yahweh ang ating Diyos. The Lord is God. We are being invited na lalong kilalanin ang ating Panginoong Diyos. Hindi po yan biglaan. Okay, yung pagkakilala natin na kilala natin na siya, pero habang tayo ay nabubuhay, nag-grow tayo sa pagkakilala natin. Si Pablo, ang tagal na niyang na-convert, naglingkod na siya. Later part ng kanyang buhay, sabi niya, that I may know Him and the power of His resurrection. Yung continuous knowing. Pero yung knowing na ito is growing relationship sa Panginoong Diyos. Nag-grow yung ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. At dito, sabi ng psalmist, it is He who made us.
So ang isang emphasis dito sa verse 3, God is the creator and we are His creatures. Hallelujah. Iba tayo sa Diyos. Diyos siya. Manlilikha. Tayo nilikha. Okay? Kaya ang sabi sa Micah 6:8, ito yung nais ng Panginoon sa atin, is to walk humbly before the Lord. Maging humble tayo sa Kanya. Kasi Diyos siya, tayo nilalang. Pero ito yung napakabuti mga kapatid. God takes care of His creation. Hindi pinapabayaan ng Panginoong Diyos ang Kanyang nilikha. Hanggang sa ngayon, minamanage niya yung whole creation. Yung planets, kung paano nag-move yan. Okay. Ang Panginoong Diyos yung nagmamanage. Yung mga halaman, okay, yung mga hayop, yung mga tao, ang Diyos yung nag-aalaga. Kita natin yung mga damo, yung mga nagdaang El Nino patay sila. Pero isang ulan lang, nag-green na naman. Okay. Yung mga kambing, yung mga baka, nagugutom sila, kasi walang green. Pero ngayon, masaya na sila. At ang ating Panginoong Diyos yung nag-aalaga sa Kanyang nilalang. Lahat ng tao, kasama tayo, inaalagaan ng Panginoong Diyos. Ang tawag natin dyan yung common grace, common blessing. Whether Kristiyano yan or hindi, inaalagaan pa rin ng Panginoong Diyos. Kasi nilalang ng Panginoong Diyos. Kaya ang invitation, katulad ng inawit natin kanina, let everything that has breath praise the Lord. Ikaw na nilalang ng Diyos na may hininga. You praise the Lord. May joke minsan, bakit kaya yung manok pag umiinom, tumitingala, nagpe-pray? Meron din sa Psalm, the trees of the fields clap their hands. Yung mga poetic way na pinapakita na yung creation, they're praising the Lord. How much more yung mga tao dapat itaas ang ating Panginoong Diyos because He is He who made us. And then, we are His. We are His people. Okay. The sheep of His pasture. Naging specific dito sa mga Israelites at that time, sila na umaawit ng psalm, inaawit nila yon. Ito ay mga prayers na later on inaawit nila sa kanilang pananambahan at sinasabi nila, we are His people, the sheep of His pasture. At i-apply natin sa New Testament, yung people of God, ito yung mga Christians, mananampalataya, who believe in the Lord Jesus Christ. So tayo yon. We can claim that we are these people of God. At ang pinakapastor natin ay si Yahweh. The Lord is my shepherd. I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. Ano yung susunod? He restores my souls. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comforted me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life,
Ito po yung assurance ng mga people of God, na kinikilala nila si Yahweh bilang kanilang pastol. Ang pastol, inaalagaan niya ang kanyang tupa. Si Yahweh ang ating pastol. Can you say amen to that? Merong espesyal na pag-aalaga ng Panginoong Diyos sa kanyang mga pinili, mga Christians. Ang tawag natin dyan is special grace or special blessing. Kasama na yon yung kaligtasan na binigay ng Panginoong Diyos sa atin. God has special favor for His children. He is our shepherd. Ang Panginoon ang ating pastor. Ay mga kapatid, may nag-aalaga sa atin talaga. Hindi lang sa ating spiritual na buhay, kundi sa pang-araw-araw na buhay, may nag-aalaga sa atin. And so every time that meron tayong worship na ganito, ina-affirm yung relasyon natin sa Diyos. Yung covenant relationship, ano yung relationship na yon? God is our God. We are His people. Can you say amen to that? We are God's people. Tingnan po ninyo, yung iba walang pakialam. But God's people, we gather together at kinikilala natin ang Diyos natin. And we are inviting others na, hali kayo. Know that the Lord is God. Kilalanin mo ang Diyos na lumalang sa iyo at lalo pang maranasan mo ang espesyal na blessing niya sa buhay mo. Yung sa next na slide, nakasulat ito sa ating ECC Basics na notes about worship. Our worship extends beyond individual expressions of faith. It is rooted in the covenant relationship between God and His people. We gather to commemorate His faithfulness, renew our commitment, and celebrate His promises. This shared understanding shapes our worship, deepening our bond with God and with one another. Pangatlo po, ito po yung last point natin on how we do intentional worship based sa Psalm 100. Ito ay sa verse 4 to 5. Proclaiming God's greatness and goodness. So yung passage na ito, ina-emphasize that we as God's people, we proclaim God's greatness and goodness. Every time na tayo ay nagwo-worship, dinadakila natin ang ating Panginoong Diyos at sinasabi natin ang kanyang kabutihan sa atin. Kaya nga we make a joyful noise. Bakit? Mabuti ang Diyos sa buhay ko. Tingnan natin, basahin natin ng sabay-sabay yung passage. Next slide. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him, bless His name. For the Lord is good, His loving kindness is everlasting, and His faithfulness to all generations. Bakit umaawit tayo in the first part ng ating pananambahan? Usually, pag mag-uumpisa na tayo sa worship, call to worship, and then mag-aawit tayo. Tingnan po natin yung passage. Sabi dito, enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Imagine po ninyo yung pagpasok ng mga worshipers at that time sa templo. Habang sila'y umaawit, they are praising the Lord. Punong-puno ng thanksgiving sa Panginoong Diyos. Inulit pa, give thanks to Him. Bless His name. Verse 4 sets the tone of worship and gratitude, which reflects the greatness of God in terms of His worthiness to be praised
It underscores the proper attitude of reverence and thanksgiving towards God, acknowledging His supreme position. So habang tayo'y umaawit, kinikilala natin ang kadakilaan ng ating Panginoong Diyos at tayo ay nagpapasalamat. Bakit? May mga reasons nandyan po. For the Lord is good. God is good. And all the time, totoo po yan ayon sa Bible. That God is good. And all the time, God is good. At dahil doon, we gather and praise Him. We gather and thank Him. Hallelujah. His loving kindness is everlasting. Wow. Ang pagmamahal ng Diyos, everlasting. Kung makita natin yung krus, kung paano napako si Kristo, yung kanyang kamay, banda rito, yung isa naman, banda roon, that is the measure of the love of God, everlasting. Papunta doon, walang dulo. Papunta doon, walang dulo. That is the everlasting love of God, na kaya niyang ibigay si Kristo para ikaw ay maligtas, ako ay maligtas, tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Hindi ba pagmamahal ng Diyos yan? At sabi ni Pablo, kung si Kristo kanyang binigay, yung ibang pangangailangan natin binibigay din ng Panginoong Diyos. Meron ba kayong testimony sa kabutihan ng Panginoong Diyos? Meron ba kayong testimony ng pagmamahal ng Diyos? At ang sabi dito, and His faithfulness to all generations. Napakatapat ang ating Panginoong Diyos noon hanggang ngayon. And sure tayo kahit sa ating mga anak, sa ating mga apo, to the next generations, God will be faithful also. Kaya ano yung response natin? Worship. Make a joyful noise. Serve the Lord with gladness. Worship the Lord with joy. Kasi nga, He is good. Hallelujah. Kaya we gather to make noise. We gather to shout to the Lord. Kung sa mga Hinebra, kung sa mga Pure Food, yung basketball, sumisigaw tayo. Okay? How much more na naranasan natin ang goodness ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay. We are here to make a joyful noise. Yung iba nag-iingay-ingay sila sa labas kung ano man, yung mga politician, pag rarally, meron sila mga ingay-ingay, yung mga artista, may mga ingay-ingay din sila, nag-gather kung saan-saan, ano? May rally, nag-iingay sila. Here, we are invited to make a joyful noise unto the Lord. Bakit? He is good sa ating buhay. He is loving, mapagmahal. He is faithful. At naranasan natin yan sa ating buhay. What goodness of the Lord have you experienced? Nung ako ay 14 years old, doon ko kinumit yung buhay ko sa Panginoong Diyos. I become a Christian. Nung ako ay 14 years old, napakinggan ko ang mensahe patungkol sa having a right relationship sa Panginoong Diyos. Praise the Lord. Hanggang ngayon, hindi ako nagsisisi. Lagi kong pinagpapasalamat na ako ay kanyang iniligtas nung aking kabataan. Nung 15 years old ako, nag-decide ako na magpastor. 16 years old ako, pumunta ako ng Cavite para mag-aral ng pagpapastor. Hallelujah. Hanggang ngayon, pastor pa rin ako. At hindi ako nagsisisi na maglingkod sa Panginoong Diyos
ang prayer ko, mag-grow ako sa sinasabi ng Bible. Serve the Lord with gladness. Lahat tayo, we are being invited by the Lord to serve Him na may kasiyahan. May joy. Mula noon, 16 ako, nandito ako sa bayan na ito, sa probinsyang ito, hanggang sa ngayon, hindi ako pinabayaan ng Panginoong Diyos. Ano pa yung aking dapat gawin, kundi sambahin at paglingkuran ang ating Panginoong Diyos? Balikan mo ang buhay mo noon hanggang ngayon. Meron ka bang testimony? Meron ka bang testimony sa ginawa ng Diyos? Ngayong naranasan ang kanyang goodness, ang kanyang greatness sa iyong buhay. And will you decide to serve Him, to worship Him with gladness all the days of your life? Yung next na slide, yan yung Tapia Falls. Last time kasama natin sina Elder, pumunta tayo doon, sina Pastor Din, Pastor Arman, Pastor Abet. Okay. Sina Brother Carlito, hindi lang kami tumuloy noon kasi tinitingnan ko si Peng, baka hindi kayanin, pero baka saya, makakayanin niya rin, yung Tapia Falls, nakita natin bumabagsak yung tubig. Pero meron yung splash na tumataas. Yung splash na yon, ito yung response. Automatic. Na pag may bumagsak, may splash. Pag pinagpala ka ng Diyos, automatic na praise the Lord. Automatic yon. Ito yung response natin na pagpupuri at pasasalamat sa ginawa ng Diyos sa ating buhay. Mga kapatid, tayong mga nilalang, tayong mga Kristiyano, pinili ng Diyos, bayan ng Diyos. Dapat napaka-automatic ito. Paggising natin sa umaga, praise the Lord. Pagpupunta tayo sa simbahan, praise the Lord. Hallelujah. Magsasaya ulit tayo, magsasaya sa bahay ng Ama. So sa next slide, sabi dito, worship is our response, both personal and corporate, to God for who He is and what He has done, expressed in and by the things we say and the way we live. Kaya mga kapatid, tayo po ay umawit. Awitin uli natin yung inawit natin kanina. Shout to the Lord. I sing for joy at the works of your hands.